Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, biglang nanlilisik ang mga mata ni Fu Tian. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ayaw na lang sabihin ni Fumo. Para sa iba, hindi mawawala ang walang salita na makalangit na aklat, ngunit para kay Fu Tian at Fumo, mas alam nila kaysa sino man kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ang sikreto ng tunay na patriarch ng Fujia. Bakit may nagnakaw ng bagay na iyon? Sa oras na ito, ang isa pang lingkod ay dumating na balisa, lumuhad sa lupa at sinabi sa isang apurahang tinig, magsumbong sa pinuno ng angkan, Tianlong ay nabuksan na. Ano? Nagulat si Fu Tian. Sa oras na ito, isa-isang nawalan ng mukha ang isang grupo ng mga senior executive ng Fujia. Ito ang taksil na si Fu Mang sa kulungan. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay ang hola ay gawa sa bakal. Imposibleng buksan ito kung hindi ito tunay na Diyos. Tulong kurtina kutis ay malamig, sa oras na ito sa mga mata agad walang awa titig upang makatulong sa araw. Malinaw, siya at si Fu Tian ay mas nag-aalala kaysa sa mga ordinaryong tao. Dahil sila lang ang nakakaalam kung anong klaseng tao si Fu Mang. Siya at ang kanyang asawa ay magkasamang kinuha ang posisyon ng sumusuporta sa pamilya. Ang pinakamahalagang palatandaan para itago ang kanyang sikreto ay ang walang salita na liham mula sa langit. Kaya naman, kitang-kita kung ano ang ibig sabihin ng pagkasira ng kulungan ng Tianlong at sunod-sunod na nangyari ang mga gusali at pavilion. Ang Fujia Tianlong ay gawa sa bakal. Paano ito mabubuksan? Sa aking pavilion, maraming elder na nagpoprotekta sa Dharma. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasok. Ito ba ang tunay na Diyos? Kung ang tunay na Diyos ay dumating, ito ay magiging isang kapahamakan para sa lahat. Tunay na Diyos, maaari lamang silang maging nunal. Hindi pwede. Malamig na sigaw ni Fu Tian. Sa oras na ito, malamig ang kanyang puso. Kung siya ay isang tunay na Diyos, maaari lamang siyang maging immortal na lugar ng dagat o ang tuktok ng asol na bundok, o si Wang Wenji. Ngunit nang dumating ang tunay na Diyos, kamangha-mangha ang kanilang aura. Hindi pa nila nakita ang tuktok ng Kishan sa simula. Ano pa, kapag lumabas ang tunay na Diyos, lalapit sila para tulungan ang kanyang pamilya na iligtas si Fu Mang at kumuha ng walang salita na Tianshu. Isa pa, paano nila malalaman ang relasyon ni Waze Tianshu at Fu Mang? Hindi alam ng marami ang sikretong ito. Kaya, ang tatlong Diyos na ito ay tila walang kinalaman dito. Pero sino kaya yon? Ako lang ang nakakaalam nito. Paano malalaman ng iba ang tungkol dito? Kahit may katulong si Fu Mang, maraming taon na siyang nakakulong sa kulungan ng langit, at hindi siya makontak ng mga tagalabas, at all. Isinasaalang-alang din ng pamilya ni Fu Mang bilang isang biro na gusto niyang maging patriarch, malamig na sabi ng kurtina sa tenga ni Fu Tian. Oo, si Fu Tian ay sobrang nalilito din. Bigla siyang sumimangot, hindi, may mga taong nakakaalam pa ng sikreto. Ang ibig mong sabihin ay Fuyao. Mahirap para kay Fu Mo na tanggapin ang haka-haka ni Fu Tian. Sina Fuyao at Fu Mang ay sabay na ikinulong sa bilangguan. Sa katalinuhan ng dalaga, maaring matukoy nila ang tama sa mali.
Naniniwala ako sa sinabi ni Fumang. Ngunit ang problema ay ang kakayahan ni Fuyao, na gustong sirain ang kulungan at pasukin ang mga gusali, ay hindi pangarap ng tanga. Ano ba yan? Nakatulong ba sa kanya si Aaron? Kumunat ang noo ni Fu Tian. Ang kakayahan ng Aaron ay nakita ni Fu Tian. Gamit ang palakol ni Pango sa kanyang kamay, maaaring makalusot siya sa kulungan at makasagabal sa mga pabilyon. Ngunit ang tanong, hindi ba nahulog ang mag-asawa sa bangin at namatay? At kung gagawa siya ng isang sinaunang palakol, walang dahilan kung bakit hindi natin mapapansin ang ganoong kalaking kilusan. Itinanggi ni Fu Tian ang kanyang ideya sa sarili. Kapag sinabi mo iyan, iniisip ko talaga na ang figure ng isa sa mga lalaking kakapasok lang ay parang Aaron. Kumunat ang noo ni Fumo sa pagkakataong ito. No way, no way. Namatay na sina Aaron at Fuyao. Kasabay ng pag-iling ni Fu Tian, isa pang katulong ang sumugod at sumugod kay Fu Tian, Patriarch, hindi magandang bagay. Ang dalawang bisita na pumunta dito ngayon ay biglang umalis at iniwan ang isang ito. Ipinikit ni Fu Tian ang kanyang mga mata, at hawak ng katulong ang isang amethyst at isang sulat sa kanyang kamay. Mabilis niyang binuksan ang liham, na 6 na salita lamang, mabuhay ng maayos, halika. Sa pagtingin sa 6 na salitang ito, ang mukha ni Fu Tian ay napakalungkot. Ang salitang, mag-refuel, ay tila tinatawanan siya ng baliw sa sulat. Maggasolina. Nilukot ni Fu Tianming ang papel bilang bola at inihagis ito sa lupa sa galit. Maaga kinaumagahan, nang halos hindi makatulog si Fu Tian kay mula sa sunod-sunod na pangyayari kagabi, hindi nagtagal, isang katulong ang sumugod, natakot agad na umupo si Fu Tian, ang buong tao ay mahina sa pag-iisip at hinihimas ang kanyang templo, at tumingin, sa alipin na galit, gusto mong mamatay, madaling araw. Patriarch, malalaking bagay ay hindi maganda. Anong problema? Naguguluhan. Ano ba kasi? Nang makitang ganito ang katulong, hindi nasisiyahang sumigaw si Fu Tian. Mabilis na bumangon ang katulong at lumapit sa kama ni Fu Tian. Pagkatapos, iniabot niya ang isang piraso ng papel kay Fu Tian at natarantang sinabi, Patriarch, ikaw. Dapat kang lumabas at tingnan. Nang makita ang nilalaman ng papel, dilat na dilat ang mga mata ni Fu Tian. Tumalon siya mula sa kama at nakalimutan pa niyang isuot ang kanyang sapatos, kaya tumakbo siya palabas. Nang si Fu Tian ay nagmamadaling lumabas ng courtyard, lahat ng senior executives ng pamilya Fu ay nasa bakuran, hawak ang parehong piraso ng papel bilang Fu Tian, isa-isang nakanganga. Patriarch, ito. Tingnan mo, anong sistema ito? Oo. May mga karatula sa buong kalye. Ngayon ang buong lungsod ng Tianlong ay puno ng alingawngaw. Nais ni Fumang na magtayo ng isa pang bundok upang muling buhayin ang kanyang pamilya. Hinihiling din niya ang mga taong may matayog na mithiin na magkita sa Panglay City sa loob ng 7 araw. Malamig ang mukha ni Fu Tian, at ang intensyon niyang tulungan si Mang ay hayagang labanan ang kanyang sarili. Diretso niyang tinapakan ang notice at nakangusong sinabi, hindi ko alam ang taas ng langit at ang kapal ng lupa. Akala niya may gusto siyang magawa sa tulong niya. Joke. Tama, tayo ang tumulong sa pamilya. Ano pa ang silbi ng pagtulong mo kay Mang? Magnanakaw lang ng pangalan, sabi ng isang executive, at agad namang tumango ang ilan pang mga tao. Ngayong nasa ganoong kalagayan si Fujia, hindi kailanman nawala ang tiwala ni Fujia. Ang nakakatuwa, kung biglang bumalik itong taong nagnanakaw ng pangalan, at mas malakas ang momentum kaysa sa pamilya namin, hindi na masakit at napaka-insulto. Ang ilang mga tao ay medyo mas matino at itinuturo ang mga pakinabang at disadvantages ng bagay na ito. Kung hahayaan nating lumakas si Fumang, isa itong kapahamakan para sa pamilyang Fu. Hahayaan ba ni Fumang si Fujie? Halatang hindi, at 10,000 hakbang paatras, kahit hindi dumating si Fu Mang para maghayganti, saan kaya pupunta ang matandang mukha ng pamilya ni Fu? Saan napupunta ang lumang mukha ni Fu Tian? Kilalang traidor si Fu Mang sa pamilya natin. Sinong susunod sa kanya? Gusto niyang maging malaki. Ang tanga niya. I agree with him on this point. Kung gusto ni Fu Mang ng pera, hindi tayo makakabangon. Anong kwalifikasyon ang mayroon siya? Maraming talakayan ang grupo, ngunit binanggit ng mas mahinahon ang isang mahalagang punto,
Huwag kalimutan na ang dalawang lalaking nakamaskara na lumaban kay Lu Sheng kahapon ay malamang na mga katulong ni Fu Mang. Panipi, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagalit ang mga executive ng FUJIA, na kanina pa sumisigaw. Ang trahedya ni Lu Sheng kahapon ay matangkad na naalala ng lahat. Naiingit ng isang amo ang kanyang pamilya. Kung tinutulungan niya si Mang, gagawin niya. May trump card sa kanyang kamay. Naininong ito ni Fu Tianlengsheng, at may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magtagumpay ang lalaking iyon. Gusto kong magtayo ng isa pang bundok at mangarap. Sa labas ng lungsod ng Tianlong, Ivory at Fully ay sumali na sa Aaron at iba pa, at umalis na sila sa lungsod. Tinatayang hihipan ni Fu Tian ang kanyang balbas at tititigan. Tumatawa si Bai Xiaosheng sa oras na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salita, isang grupo ng mga tao ang agad na nagtawanan. Lalo na ang 3,000 at Fuyao. Sorry, welcome summer. Pagdating mo sa FUJIA, para kang nagugutom na matandang aso na nakakakita ng meat bun. Mata ko ang mga mata, gusto kitang isuko bilang lolo, at gumamit pa ng trick sa pagpapaganda. Nakangiting sabi ni Fully. Ang resulta, ang kanyang lolo ay isang magnanakaw, at ang kagandahan ay nasample ng kanyang lolo. Ipinagmamalaki ng ginseng baby, nakatingin kay Qin Shuang, asawa, magaling ba ako? Qin Frost helplessly puti ng ginseng sanggol, tumitingin sa Aaron paraan, ngunit Aaron, may isang punto na hindi ko maintindihan, ang mga tao na naisave namin, bakit din sadyang nakakapukaw ng tulong sa bahay? Ang lungsod ng Tianlong ay ang lugar ng kapanganakan ng Fujiya. Kung kukunin natin ang usapin ng pinuno ng pamilya Fujiya upang lumikha ng opinyon ng publiko, natural na ito ay magpapasabog sa Tianlong City. Hindi ba ito nakatulong sa atin na maisa publiko ang mga nilalaman ng paunawa ng libre? Nakangiting ipinaliwanag ni Ivory na hindi niya kailangan ng Aaron para sabihin na alam niya kung ano ang mga panlilinlang ni Aaron. Ngunit ang problema ay kung gagawin natin ito, susubukan natin ang lahat ng paraan upang sirain ang ating negosyo sa loob ng 7 araw. Nagdududa si Qin Shuang. Natawa si Aaron, oo, tiyak na papaalisin ni Fu Tian ang mga piling tao ng pamilyang Fu, ngunit kulang din si Fu Mang ng isang piling hukbo. Nag-aalala si Fu Tian sa kanyang iskandalo. Naniniwala akong magpapadala siya ng mas maraming eksperto. Marami akong paraan para hayaan silang bugbugin ang mga aso gamit ang meat buns kapag may oras sila. Hindi na sila babalik. Anong magagawa ko? Qin Shuang daw. Misteryosong ngumiti si Secret Aaron. Halos wala na sa langit ang mga mata ni Qin Shuang. Ngunit tumawa si Fu Mang, kung magagawa mong maging ating mga tao ang mga piling tao na ipinadala ni Fu Tian, kung gayon si Fu Tian ay mawawalan ng asawa at mawawala ang kanyang mga sundalo. Haha, dapat galit na galit ang mga tinda. Panipi. Ang pinakamahusay na paraan upang patayin ang isang tao ay hindi ang pagpatay sa kanya, ngunit ang pagpatay sa kanyang puso at ang kanyang ambisyon. Nakahanap ka ng mabuting manugang na tutulong sa amin sa tag-araw, sabi ni Fully na may mapait na ngiti. Pero lihim din na masaya, buti na lang hindi niya kalaban si Aaron, kung hindi, ang paraan niya sa paggawa ng mga bagay ay talagang makakapagpasaya sa mga tao, pagsabog ng kaisipan. Pinupuri mo ba ako? O nasaktan ako? Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Hindi ko alam kung pinupuri ka ni Fully, pero pinupuri talaga kita. Nakahanap ka talaga ng mabuting tao na sasalubong sa tag-araw. Sabi ni Fu Mang, pagkatapos ay binigyan niya ng malaking thumbs up si Ivory, hindi maliit ang kakayahan, malalim ang lungsod, at maislan ang isip. Sa kabutihang palad, ang Aaron ay hindi isang demonyo, kung hindi, ito ay magiging isang demonyo. Nako, ayan, ayaw mong barilin ang rainbow fort ng asong iyon. Halos hanggang langit na, hindi ako kasing talino mo. Hindi kontento si Ginseng sa paraan, sang-ayon ko. Bagamat talagang mahusay na gumaganap ang Aaron sa Fujiya, magkakaroon ba ng malaking pagbabago ang paunawa makalipas ang 7 araw? Help out of the way, ibig kong sabihin, si Wang Huan ay nasa ascendant na ngayon. Kahit na nagbago ang pattern ng mundo sa lahat ng direksyon, karamihan sa kanila ay nakatutok sa kanya. Ilang tao ang handang sumali sa ating hindi kilalang liga. Para sa problemang ito, ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Bai Xiaosheng, ngayon handa na ang lahat, si Dongfeng lang.
Ngumiti si Bai Xiaosheng at tumango. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi alam, kaya tumingin sila sa likod ni Aaron at tumingin sa isa't isa. Hindi talaga nila alam kung anong gamot ang ibinebenta ng taong ito sa Lang. Kaya nagpunta sila hanggang sa kanlurang daan. Ang paglalakbay ay tumagal ng isa pang 3 araw. Sa 3 araw na ito, halos tahimik si Aaron tungkol sa nangyari noon, ngunit nawala si Bai Xiaosheng sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, sa mundo ng lahat ng direksyon, malaking pagbabago ang naganap sa loob ng 3 araw. Nang sapat na ang bilang ng mga puwersa ni Wang, halos maningil siya ng labis na buwis sa ibang puwersa, 3,000. Kung magpapatuloy ka, ito ay magiging Qinglong City. Pagtingin sa masungit na kabundukan sa malayo, ang mga ilog at lawa ay puno ng buhay. Tumango si Aaron. Pagkatapos, isang ngiti, parang narito na ang hanging silangan. Sa sandaling lumabas ang mga salita, isang grupo ng mga nagtinginan ang mga tao ng kakaiba, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng Aaron, nang itinaas na ni Aaron ang kanyang ulo at dahan-daang naglakad patungo sa Qinglong City. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.